sunshine, hello blue skies, hello lovely day. Hello sunshine, hello sky. Hello mga ka-growers. So ayan, medyo tumila-tila na yung ulan kanina sa sobrang lakas ng bagyo. As in talagang parang delubyo. At napakadilim. Grabe lakas ng ulan. I-inspect lang natin kanina, baha dito. Ngayon ay medyo okay na. Yan. Kanina parang ano dito talagang river. Lakas ng agos ng tubig. Dito. Lakas dito, baha na to kanina. Hapon naka 76 eggs tayo out of 93 na laying eggs natin. Titingnan natin ngayon dahil mas malakas yung ulan ngayon kaysa sa kahapon. Sana ay hindi masyadong bumaba naman. Although expected na natin na bababa talaga pagka ganitong masama yung panahon. Pero di pa natin napapakain yung mga tupa. Pero nakakumpay na tayo kanina. Kahit na bumabagyo, nangumpay pa rin tayo. At nakaipon na tayo ng mga damo para sa kanila. Ngayon ay pinatuyo ko na kanina. I-chopper lang natin. Tapos bibigay na natin sa kanila. Dahil hindi pwedeng magutom yung ating mga tupa, lalo pagka ganitong maulan at malamig. Dahil marami silang nakokonsume na energy pagka ganitong umuulan para lang to keep themselves warm. Kaya kailangan ay suportahan natin sila ng pagkain, lalo na pagka umuulan. Ito yung kinumpay natin kanina. Buti mabilis tayo nakakumpay kasi may nagtabas dun sa damuhan nila Father. Kaya nakaipon tayo agad ng damo. Chopper na natin. Tapos bibigyan na natin sa ating mga tupa. Tuyo na to. Dahil isang araw namin to nabitin. Isang araw namin to in-air dry. Kung mapapansin ninyo, okay pa siya. Fresh pa yung leaves niya. Ayan. Tigil na siya. Kaya di na natin siya isi-shred. Baka masira pa yung ating chopper. Ito ngayon ang kinalabasan niya. Kaya hindi pala pwede na i-shred itong ganyan. Ayan. Ganyan siya. Pumalupot lang siya. Kaya baka masira pa tong shredder natin. Kaya di na natin ito gagamitin. Oo nga pala, i-shoutout na rin namin si Mother. Dahil yung chopper na ginamit natin kanina, yung blue, regalo sa atin yun ni Mother. Piruin ninyo, pinairam na tayo ng lupa. Tapos may chopper pa tayong libre, 'di ba? Kaya talaga nga naman napakaswerte natin, 'di ba? Nakalibre tayo ng chopper. At napaka-useful nun sa ating farm, maging sa ating mga manok at saka sa mga tupang. Mukhang gusto naman nila yung mga pinagtabasang damo, mga at iipil, syempre gusto nila. Ayan, nagutom sila Papalitan din natin to. Dapat laging malinis yung kanilang tubigan. Lumakas na naman yung ulan. Kukuha lang tayo ng walis dahil sa baka hindi sila makahiga doon sa kanilang higaan doon dahil may mga pups na. Kaya wawalisin lang natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ganyan. Pagka lumalakas yung ulan, umaagos yung tubig dito. Kaya ang tendency, bumabagsak lahat doon sa ating poultry house. Kaya ayan, nababasa. So dito, lahat ng tubig dito tumatapon. Kaya eto kanina yung unang napuno. Kaya tayo nagbukas doon sa pader para dire-diretso yung agos ng tubig dito. Kasi babaha dito sa ating poultry house. Dito rin, ayan, andyan pa yung bakas ng tubig. Mula doon, aagos yung tubig dito. Lahat ang tapon naman doon. Kaya kailangan laging nating pag-aaralan yung drainage ng ating farm. Eto, may drainage tayo dito. Eto, natakpan yung drainage natin. Kaya pala, ayan. Yan.
para dire-diretso yung agos ng tubig. Yan. Para hindi bumaha dito sa ating poultry house dahil sayang yung mga chicken manure natin. Ganito kalakas ngayon ang ulan. Ganyan kalakas. Check natin yung ating mga manok. Grabe. Sobrang lakas. Itong hilerang to ay basa na. Ayan. Ayan, ganyan. Pero sa kabuuan, maayos naman. At nakapanguha pa tayo ng itlog. Nakakaawa yung mga manok natin dito. Sa sobrang lakas, umaabot dito yung ulan, pumapasok dito sa loob. Bagaman napakalakas ng bagyo, itutuloy pa rin natin yung daily routine natin ngayong hapon na to dahil baka lalong ma-stress yung ating mga manok pagka naiba yung kanilang routine. Lilinisan natin to. Papatilain lang natin na onti ng ulan, lalagyan natin sila ng panibago. Awa yung mga alaga natin, basang-basa. Mga manok natin nandun, bumabaha na dito sa ating farm. Ayan. Pero magbutas na tayo dito para mas madali siyang umagos. Dito tumatakbo rin. Dito tumatakbo rin ng tubig. Kaya dito natin, ayan, hindi pa naman siya gumagana pa naman, hindi nabarahan. Buksan na natin yung ilaw kahit na mamayang gabi ay wala na silang ilaw, okay lang para lang makita nila yung kanilang kinakain. Ganyan kalakas ang ulan ngayon dito sa ating farm. Ito rin, bagaman di sila sanay, ayan, nakakaawa, basang-basa sila. Naglagay na rin tayo ng sako kahit di sila sanay. Ito, lalagyan ulit natin ng sako to. Nasa atin kung ano ibibigay natin pagka gantong bumabagyo. Pero ako, kaninang umaga nagbigay na ako ng Vitamin Pro, magbibigay ulit ako ngayon para lang sigurado tayo. Dahil sa ito ay merong immunity enhancer at saka energy enhancer. Ayan, nilinis natin yung kanilang pakainan para, dahil kanina bahang-baha, dahil di nila kakainin yon pagka basang-basa yung feeds nila. Papatilain lang natin ng onti yung ulan, tapos saka natin lalagyan para merong pagkain yung mga nandito sa dulong to, lalo na't sila yung basang-basa. Nung nilagyan natin ng yung feeds, ayan, kumakain na sila. Kumakain na sila ulit, ayan. Kumakain na sila. Ayan, nilagyan na rin ng sako. Nilagyan na rin natin ng sako para mabawasan yung angge na pumupunta sa kanila. Buti ito, nasasanggan ng tubigan. Ito, kaya medyo tuyo itong mga ito. Ito lang talaga, nababasa dahil sa talagang yung angge papunta sa kanila, walang sumasalo. Kaya naglagay tayo ng sako. Iiwan ko muna kayo ha. Magpakatatag kayo ha. May pagkain na kayo, may vitamins na kayo, may tabing na rin. Okay? Iiwan ko muna kayo ha dahil may pamilya pa rin naman ako, okay? Mahirap para sa ating mga farmers pagka ganitong bumabagyo. Pero tandaan natin, mas mahirap ito para sa ating mga alaga. Kaya yung the fact na nandun ka kasama nila at make sure na kumpleto ang kanilang kailangan, malaking bagay na yun para sa kanila.
Kaya see you again on our next vlog. Bye!